Sa ibang balita, dumarami na ang bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na isinusugod sa NKTI matapos yan na magkakasunod na bahang naranasan itong nakaraang buwan dahil sa bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Handa ang pamunuan ng National Kidney and Transplant Institute na tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga pasyente sa kabila ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ayon sa NKTI, aabot na sa 62 ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa kanilang leptospirosis ward, kung saan 8 sa mga ito ay mula kahapon ng hating gabi hanggang alas 6 kagabi. Ngayong taon, aabot sa 107 ang bilang ng mga pasyenteng dinala sa NKTI, kung saan 54 sa mga ito ang gumaling, 13 ang namatay habang 4 naman ang inilipat sa ibang pasilidad. Dahil sa pagtaas ng mga dinadala sa ospital, binuksan na rin ng NKTI ang kanilang gymnasium para gawing ward ng kanilang mga pasyente na mayroong leptospirosis matapos lumampas sa 40-bed capacity para sa mga may leptospirosis ang bilang ng mga pasyente na naka-admit sa NKTI. Sinabi rin ng pamunuan ng NKTI na sa oras na patuloy pang tumaas ang bilang ng mga pasyenteng ia-admit sa kanilang ospital ay kakailanganin nilang magbukas ng karagdagan pang area at kakailanganin nilang magkaroon ng adjustment sa deployment ng kanilang mga tauhan upang masiguro ang magandang serbisyo sa kanilang mga pasyente. Ilan sa sintomas ng leptospirosis ay lagnat, pananakit ng ulo, muscle ache at pamumula ng mata. At kung hindi maagapan ay maaari itong umabot sa paninilaw ng mata at balat, kidney failure at liver damage. Ang incubation period naman mula sa oras na nagkaroon ng impeksyon at paglabas ng mga sintomas ay karaniwang umaabot ng 2 hanggang 30 araw, kung saan karamihan sa mga kaso ay nangyayari na lumilitaw ang mga sintomas sa loob ng 5 hanggang 14 na araw. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, aabot na sa 2,376 ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula noong June 8 hanggang August 7. Kaugnay nito, nakaalerto ang mga DOH hospital sa bansa at nagbukas na ang ilan ng mga leptospirosis fast lanes para mabilis na masuri ang mga pasyenteng magpapakonsulta. Sakaling makaramdam ng sintomas, maaaring magtungo sa 19 na ospital na mayroong leptospirosis fast lanes. Handa naman ang kagawaran sa inaasahang pagtaas sa kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbaha mula July 21 dulot ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Hinimok ng DOH ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na health center sa kanilang lugar matapos lumusong sa tubig baha upang makatanggap sila ng prophylactic treatment na reseta ng doktor, mayroon mang sugat o wala. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.